Sa isang iglap lamang, inagaw ng kamatayan si Maranata habang malubhang nasugatan ang kapatid niyang si Emmanuel. Nasa Saudi noon ang ina nilang si Cora at iniwan ng asawang si Wilson upang pangalagaan ang mga anak. Tila pinagtakluban ng langit at lupa si Cora nang mabalitaan ang mga nangyari. Mahigit 20 taon na mula nang maganap ang mga pangyayaring iyon at sa gitna ng maraming paghamon, pinili ni Cora na maging matatag. Andito po ako kasama niya ngayon. Ano pong inyong unang naisipan nung nalaman ninyo yung mga balitang iyon? Ayaw maniwala at hindi ako makapaniwala na ang anak ko na naghatid sa akin sa airport na 2 taon na iniiyakan ako ay ngayon ay nabalita akong namatay. At hindi ko na makikita samantalang nung humahabol siya sa akin. At talagang nasyak ako. Nung naksidente at namatay yung anak ko, talagang masakit sa kalooban ko. At ang sabi ko sa ating Panginoon, bakit yung anak ko pa ang kinuha niyo? Bakit hindi na lang ako? Dahil dito, pinagdudahan ni Wilson ng Diyos at nalulung sa alak. Samantalang si Cora naman ay taimtim na nananampalataya at naniniwala na may plano ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Nananalangin kami at pinahawakan namin yung kanyang salita, pangako ng anak namin na sa piling niya. At kinuha niya ito at may plano siya sa amin din. At nakita kong kailangan nila ako. Kaya muli ako'y bumalik sa Saudi at nagpaalam na ako'y mag-resign na for good. At asikasuhin ang aking pamilya. Sa tulong ng mga doktor at higit sa lahat sa pananampalataya sa Diyos, gumaling ang anak nilang si Emmanuel. Muli itong nakalakad. At sa patuloy na paggabay ng Diyos, unti-unting nanumbalik ang mga ngiti ni Wilson. Matapos lamang ang 6 na buwan, isa pang himala ang naganap na hindi nila sukat akalain. Si Mrs. ko ay nagdalang tao ulit. At yun nga, nanganak. At ang anak ay babae. Para bagang ibinalik ni Lord yung kanyang kinuha. Para bagang napunas yung mga sakit ng kalooban. At lalong-lalo na si Mrs. ko. Doon talaga, pinagaling kami. Masasabi ko, God healed us during that moment. Hindi maipaliwanag na kaligayahan. At yun nga, sabi ko talagang nahilom. Nawala yung lahat ng aming pong kabigatan sa puso. At talagang tuwan-tuwa kami mag-asawa. Pinangalan ng Praise ang kanilang bagong baby girl. Paalala sa mga sarili na bagamat ganon ang mga nangyari, sadyang may magandang plano ang Panginoon. Nakapagtapos ng kursong edukasyon si Praise sa Universidad ng Pilipinas. Board passer at nagtatapos ngayon ng kanyang master's degree. Bagamat maraming tagumpay ang kanyang naibigay sa magulang, pinipili pa rin ni Praise na maglingkod sa mga mahihirap na kababayan dito sa Zambales. This is my way of giving back the blessings. Because my parents always told me that I am blessed. So they told me that you are blessed, so you must become a blessing to other people. Isa sa mga nasimulang gawain ni Praise ay ang Love in a Shoebox. Layong nitong magbigay ng kaunting tulong sa mga kababayang Aita sa Zambales. Iba't ibang mga barangay ang kanilang pinupuntahan. Sinisigurado nilang manunumbalik ang mga ngiti sa labi ng kanilang mga natutulungan. Nag-aral po ako dahil sa kanila. Nakapag-aral po ako dahil mayroon pong hinay po ang Panginoon na tao para gamitin at para mapag-aral nila ako. Apart from a service to God, this is my service to my country. Na, yun nga, they say that we want to change the world, but we can make a difference. And this is my way of making a difference. Through this project, through helping the Aita children, through giving a smile to their faces for this Christmas season, I feel I am making a difference in their lives. Mula sa isang malagim na aksidente, ngayon sama-sama ang buong pamilyang nadringan na tumutulong sa kapwa at ibinibigay ang papuri sa Diyos na kailanman hindi sila pinabayaan. Ang Panginoon po ay napakatapat. Napakadakila po ng kanyang katapatan. Salamat sa Diyos, inalis niya yung pagdududa. Pinalakas niya yung aming pananampalataya sa Kanya. Our main purpose and our main aim is to give glory to God and to bring people to God, to bless other people, and through our lives they will see, wow, what a great God that we are serving.